Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment na effective simula Sabado, February 7, ang dagdag sahod sa mga domestic helpers sa Metro Manila. Ayon sa DOLE, dagdag na 800 piso ang dapat natanggapin mula sa 7,000 kasalukuyang sahod sa NCR. Ibig sabihin, 7,800 pesos na ang buwanang sahod ng kasambahay sa Metro Manila. Ayon sa DOLE, base sa kanilang records, merong 223,610 na domestic workers sa Metro Manila. Nilinaw ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervel Luistro na walang anuman o sino mang nagdikta sa ginawang pagdinig sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na dyan ang kanyang paraan ng pamumuno sa mga deliberasyon. Ani Luistro, binigyan ng buong kalayaan ang bawat miyembro na ilahad ng kanilang mga pananaw bilang mga kinatawan ng taong bayan at kumpiyansa siyang kumilos sa mga ito nang walang kinikilingan. Walang ganyang mga dikta coming from kung saan man. Even from the manner that I preside, I tried to be as objective as possible in order not to influence the judgment of the members of the Justice Committee. Mapapansin nyo, very limited lahat ng aking mga interventions, no? Ang pinapakialman ko lang talaga is the orderly manner of the deliberation. But in as far as the manifestations of the members of the Justice Committee are concerned, I accorded them with full liberality. Nilinaw ng chairperson ng House Committee on Ethics and Privileges na walang sahod na matatanggap si Representative Kiko Barzaga na muling nahaharap sa 60-day suspension dahil sa mga pinupost sa social media at mga pinagsasabi nito. Ayon kay Representative Jonathan Clement Abalos, walang matatanggap na sahod at allowances ang mambabatas sa panahon ng suspensyon. Hindi rin siya maaaring dumalo sa mga committee hearing at hindi rin bibilangin ang anumang boto na kanyang ihahain habang suspendido. Dumating kanina sa NAIA Terminal 1 ang nasa 190 na Pilipinong biktima ng human trafficking mula Cambodia. Ayon sa Department of Migrant Workers, lumapag ang sinakyang chartered flight pasado alas 4 ng madaling araw. Ayon sa DMW, isinagawa ang repatriation sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa agarang pagproseso at proteksyon ng mga dumating na biktima. Batay sa tala ng ahensya, umaabot na sa 877 ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong na-repatriate mula Cambodia kaugnay ng human trafficking mula noong 2022. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Angela Babad. Magandang hapon.